78 kami papunta. Wala traffic. Hindi na talaga maulit yung 110 ko. Kung anong oras man yun. I think tanghali yun eh. Oy, female rider with extra rice. Yan mo kami, sunod-sunod na doon ako nakikikain. Ang available lang na pagkain is pancit, lomi, spaghetti, puros carbo, pancit, lomi, spaghetti, lugaw. Kung gusto mo naman mag-protein, ano ba? Nung kahapon, nung tanghali, nagdalawang ulam ako, parehas baboy, isang dinuguan, isang lechon paksiw, o isang rice. Yung diet talaga natin sa Pilipinas, carbo talaga eh. Kasi kanin tayo Asian. Yan lang, kailangan mo sunugin, magkakarbo ka. Otherwise, naging lumba-lumba. Pag lalaki naman, putete. Yung may kumakalso kapag magsisintas. Yan, joke-joke namin sa opisina pag nung nag-office pa ako, pag mag-basketball kami. So, pag magsisintas yung mga may kalso. Tapos, gumagano na. Sabi, yun yung joke-joke. Oh, ano pre, may kumakalso ba? Gano'n din lalo na doon sa opisina namin. Ang pagkain doon, merong yung pantry doon, may tagaluto. Ang pangalan nga ng chef eh. Pangalan ng tawag nito, chef something. Pangalan ng canteen. Chef, parang basta chef, merong chef. So, masarap yung mga luto niya, except pero lang kung may pangat. Pero masarap din. So mapapasarap kain mo kasi may budget kang 1.5 a month. Sa yan, libre yun, extra yun sa sweldo mo. Pero naka-ID, naka-scanner, iscan mo lang. Pwedeng mag-accumulate yun, kaya yung mga nagre-resign, inuubos, ibinibili, tapos tipong naipon, 3 buwan, shopping siya. Mahal! Parang kang bumili sa pero okay na yun sa wala. Bawa yung Pringles pag sa grocery 75 doon, mga 80, 80 ganyan, 85 ganyan. So may patong, yung typical na patong. Yun, so mananaba ka rin doon kung pwede kang kumain kasi maganda naman sweldo mo, kahit bukusin mo yung 1.5 pwede kumain. Yung iba naman, tulad ako, pag maubos ko, minsan pag hindi ko trip yung mga luto, pag mukhang ang pangat, ang tawag namin doon pangat puta. Kahapon kahapon sinigang to, ngayon adobo. Adobo naman yung baboy, o kaya chicken. Kahapon tinola to, ngayon chicken. Kaya pala ang lambot ng chicken Ang lambot ng fried chicken. Yun ang joke namin doon. Kumain kami sa McDonald's. Tapat lang naman McDonald's para sa swelduhan na gano'n, medyo magbabawas na sa budget mo pag nag-McDo ka. Pero can afford pa rin naman. Tapos yung office namin, ilang floor yun? 1, 2, 3, 4. 4 na floor occupied namin. Isang buong building na pala, literal. 4 na floor occupied namin. Yung second ba o third? Yung second floor gym, merong gym. O di ba? Mahal na mahal kami ni Michael Dell. Yan, direct hire kami ng Dell company. Hindi siya yung call center na
na client yun Dell. Dell talaga yung employer namin. Kaya maganda yung pangangalagaan ng kumpanya. Nga lang, nung nag-privatize yung Dell, yun na, nag-decide na siya na i-source out na lang lahat ng call center. Kasi dati half-half eh. Inano niya na lahat. Sinorse out niya na. Kasi dati public pa eh. Binili niya na yung majority ng share ng company. Tapos, yun, private na yung Dell. Hindi na siya public, From 16 ako noon sa Sitel, first call center ko yung Sitel. Nag-19. Ang tagal ko na, 7 years ako doon sa Dell. Umalis ako 25 lang. Kasi nga ayaw ko magpa-promote ng position. Pwede lang akyat sweldo pero promote ayaw. Nasasarapan ako sa buhay ng agent lang eh. Yung walang pinoproblema na ba't ka late? Mga ganon. Pero looking back, naisip ko dapat pala nagpa-promote ako kasi although mahirap yung supervisor, mahirap yung manager, mas mahirap yung mga mga positions na pagkaka-promote. It's a journey kasi syempre kaya ka nga nasa company para tumaas position mo, lumaki sweldo mo, tapos lumipat ka sa iba na mas malaki position, mas malaki sweldo, mas mataas ang position. Ganon ba? Kasi ako masaya naman ako dun sa Dell, pero yun nga, may mga kasamahan ako na lumilipat sa ibang company na mas mataas ang offer, mas mataas ang position, ganyan. Tapos lipat na lang. Pag mo nang pansinin yung yung culture, parang pera-pera na lang, parang gano'n. Kasi maraming kumpanya ng call center na ang pangit ng culture. Grabe. Ako dapat nakinig ako kasi meron kaming kasamahan na galing Convergys dati. Mga goro yung story na kinukwento niya. Meron kaming lawyer na na kasamahan na tumai sa upuan tapos kinaladkad yung upuan sa banyo para lang ipatunayan na hindi nyo kami binibigyan ng time umihi, puro trabaho. Ang palagay nyo sa amin robot gumanon. Ganun daw ginawa, ang baho daw. Sabi ko, grabe na ng kumpanya na yan. Tapos I ended up na doon ako na natanggap sa bagay kasi nabakante ako ng matagal. Nag-apply ako kung saan-saan. Tapos doon ako natanggap. Sinama ko sa application ko yun. Doon ako natanggap. Sabi ko, hindi naman siguro ganun kasama ito. Pagdating ko doon, kung ano reputasyon niya, ganun talaga. Yung manager ko, minumura ako sa harap ng mga chika babes. Hindi ko siguro, feeling nito mas popogi siya sa akin kapag nambubuli siya ng empleyado gago to inawalan ko nga, and then hindi ako nag-awal, paalam ako sa ko, ayoko na tang ina mo, hindi ko siya minura, pero yun ang iniisip ko, tang ina mo ka, sabi ko, dahil mo ng babae sumapagpopogi sa ka-teammate ko. Tsaka yung mga ka-teammate ko nang bubuli rin kasi mga Thunders kami. Dinala kami sa mga Thunders, hindi naman Thunders, yung mga veterano na empleyado. Pag veterano may sungay. Grabe, lahat sila may sungay. Nananagot nga ng manager. Dapat pala ako, nananagot din ako ng manager, yung sumasabat ba. Tipong halimbawa, minura ako, murahin ko rin. Tipong tain mo rin. Ikaw umupo dito. Tipong gano'n. Dapat pala kasi gano'n sila sa manager. Mga may sungay.
Diretso na kaya ako sa ano, technician. Doon akong palipas ng oras. Ba't ako diretso ito? Wala namang dalang torotot. Ano, pusina. Ligado talaga ako umuwi. Ang dalang pusina eh. Lalo na ang dalang pang gym. Ganito na lang. Now I'm towing my car to the beat of the drum. Hey now, don't breathe, it's over. Kung gusto ko ng tawag nito, yung alam ko Gearlec eh, Gearlec brand. Yun na yung mga naka-add to cart ko eh, Gearlec. Kung gusto ko ng intercom na tulin pa more. Yan, walang busina. Kung gusto ko ng intercom na naririnig nyo yung music na ipi-play ko sa cellphone at naririnig nyo si teacher, yun yung hinahanap ko. Mag-experiment ako nun by end mistake. Mag-aaksaya ako ng pera. Sakit ka sa ulo nung kasi yung i-return ko pa eh. Pero why not Pero yun nga, ayoko na ng hassle na ganun. Kagaya nitong gamit ko, ang pangalan nito, Forest. Nakalagay kaya dito, pwede mag-music sharing, pwedeng 4 kilometers, butek. Bluetooth 4 kilometers. Pwedeng up to 4 and up na user, ganyan. Talaga lang Pag hindi nga naisaksak ng maayos yung earphone. May ganda na pintura niya. Pina-custom. Pag hindi nga masaksak yung earphone ng mabuti wala akong audio. Salita ako ng salita pag play ko sa bahay. Putik. Naka-mute. Side sa mata. Yan. Mas importante pa yung helmet. Helmet na may visor. Kagabi lang nagbayad ako ng 3,367 para sa para dito sa battery. Inutang ko yung battery. That's 40 payments. Sipin mo yun. Teka, hataw tayo. Sa mata. Sasabihin ako, yung feeling ng nakabisikleta ka para kumita ng pera, mahirap. Pero it's worth it. Kasi bike naman talaga original na gamit ko eh. Hinangad ko lang maging e-bike yung pedal assist, okay, may throttle. Actually pedal assist pwede na ako eh. Dahil nung napunta ako ng Pampanga, nung meron akong escort na nahirapan ako pumidal ng mabilis dahil may truck akong kabuntot, ganyan. Yun yung mga naiisip ko.
Ang hindi ko lang ang iniisip ko nga kung siguro kung strong enough yung ano ko, bike ko, tipong fat tire, malakas yung frame, kung strong enough na ganon, pwede kong iangkas si teacher, pwede akong pumidal, angkas ko siya, ganyan. Otherwise, ganito talaga e-bike, e-motorcycle pala. Sakit sa mata. Yan ang ano ng disgrasya. Masakit sa mata pero tumuloy. Pero ano, hindi nag-ingat. Kaya dito tayo sa dulo. Ganon. Makakalog na naman yung kalawang ko. Kalawang sa aking stand. Pansin ko na yun eh. Dapat doon ano eh, bearing na. Para walang problema sa kalawang. Yung pinagsusuksukan ng center stand. Bilog lang siya tapos nakasuksok yung bakal, ganon. Kaya pag nag-wear out yung grasa na nilagay ko, ganyan ang tunog niya. Pero kung bearing ipapalit doon, bukod sa convenient, maganda. Tahimik. Fried chicken. Apa akong busina eh. Putek tayo. So yun. Bastahan tayo, makakaalis ako. Makakaalis ako mamaya or no? Dahil umuwi ako. Walang choice eh. Sarado pa yung... naiwan ko yung busina. Kaya kunin ko lang yung busina tapos tambay ako doon.